Bilang ang mga eskwelahan sa Pag-asa Island sa mga hindi agad nakapagsimula ng klase dahil po yan sa sama ng panahon. Sa kabila niyan, hindi naman daw nagpahuli ang mga guro at estudyante sa paghahanda sa pagbabalik eskwela. Si Bien Manalo sa detalye live. Audrey, kung maraming eskwelahan sa bansa ang nagsimula na ng klase noong July 29, naantala naman ang pagsisimula ng klase sa Pag-asa Island dahil pa rin sa epekto ng paghagupit ng bagyong Karina at Habagat. Audrey, ayon sa Kalayaan LGU ay mas mataas ng halos 30% ang kabuuang enrollees ngayong taon kumpara noong nakaraang taon. Isa ang Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan sa mga hindi nakasabay sa pagbubukas ng klase noong July 29. Bunsod pa rin yan ang epekto ng paghagupit ng bagyong Karina at Habagat. Magmumula pa kasi sa Puerto Princesa, Palawan ang mga guro. At dahil sa masungit na panahon na sinabayan pa ng malakas na alon at hangin, pahirapan tuloy para sa kanila ang pumalaot. Mahigit 18 oras ang paglalayag bago makarating sa isla. Dahil dyan, nitong Lunes, August 5 lang nag-umpisa ang balik eskwela sa Pag-asa Island. Excited sa kanyang muling pagpasok ang grade 6 student na si John Mark Abogado. Nakahanda na ang kanyang mga gamit sa school na bigay ng iba't ibang grupo at organisasyon. Pangarap ni John Mark ang maging isang piloto at inspirasyon niya ang kanyang pamilya para makatapos. Bakit gusto mo mag-aral? Para makapagtapos po. Para makatulong sa bansa po natin. Sa huling tala, umabot sa mahigit 100 ang kabuuang enrollees sa isla ngayong school year. 11 rito ang mula sa daycare at kinder. Higit 50 ang nasa elementarya. Mahigit 30 naman ang mula sa junior high school. Habang 11 ang nagpatala sa pagsisimula ng senior high school na karamihan ay pawang mga nanay na nagbabalik eskwela. Mas mataas ito ng halos 30% kumpara noong nakaraang taon na may mahigit 70 enrollees lamang. Mas marami po kasi talagang umaakit, dumadagdag po dito na family. Tapos nililipat na po nila dito yung mga anak nila. Bilang isang magulang, excited at handang-handa na rin si Johnny Lynn sa pagbabalik eskwela ng kanyang mga anak. Pabaon niya ang pag-asa at pagmamahal sa tuwing inihahatid niya sina John Mark sa paaralan. Pangarap ko lang po na makapagtapos, mabigyan sila ng magandang buhay. Audrey, sa ngayon ay may 5 classroom na itinatayo doon sa eskwelahan. Karagdagan yan para sa elementarya at sekundarya. At yung wifi mula sa DICT, ang tanging inaasahan hindi lamang ng mga mag-aaral at guro, maging ng buong komunidad ng Pag-asa Island. Kaya panawagan nila Audrey sa pamahalaan ay patuloy na suporta at tulong para sa mga residente ng Pag-asa Island. At mula rito sa West Philippine Sea, balik sa iyo Audrey. Okay, ingat kayo dyan. Maraming salamat, Bien Manalo.